A four-span continuous beam supports a uniformly distributed load of 30 kilonewton per meter over the entire span. The distance between supports is 5 meter. Determine the negative bending moment of the first interior support from the left. Determine the negative bending moment at the middle interior support and determine the maximum positive moment at the end span. So guys, baka lang kasi ano natin, no, ma-interchange natin yung mga problems sa sobrang dami natin sinosolve. Baka isipin natin, this is a problem in the context of pattern loadings. Pwede naman, kaya lang dun sa problem na ibinigay, hindi binigay yung shear and moment diagram. At saka isa pa, hindi niya naman binanggit. So ibig sabihin itong problem na to is just a plain it's a plain theory of structure na problem na kailangan nating i-solve classically yung mga reactions and yung mga moments. Okay? So mamimili lang tayo kung anong gusto nating method. Anyway, drawing muna natin yung beam for span continuous. Okay, so apat na span. Apat yan. 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos merong load. Okay. So, dito, lagyan muna natin ng mga measurement. Ito ay 5 meters lahat. Okay. So, dito, ang mga tinatanong niya guys, ito, what is the negative bending moment at the first interior support? So, again, we have to be familiar do sa mga terminologies na ganyan. Hindi naman kailangan kabisado, kailangan lang naintindihan natin yung direct translation. Pag sinabi mo na interior support o the support sa loob, bali ito yung mga interior support. So pag sinabing first interior support, so syempre ang bilang mo galing sa pinakamalapit na nasa labas. So kung dito ka nag-umpisa, ito yung first interior support. Kung dito ka nag-umpisa, ito naman yung first interior support. Now, kung tataka kayo, alin doon? Ito bang kaliwa o ito nasa kanan? Well, kung titignan mo kasi symmetrical naman. Kaya mamaya, kapag sinolve natin yan, we are expecting na yung moment dito tsaka dito, same lang. Okay? We are expecting that actually. And then, sa pangalawa, what is the negative bending at the middle interior support? O di ito lang yun, nag-iisa lang naman yan. Okay? And then determine the maximum positive moment at the end span. So pag sinabing end span, ito yun, yung nasa dulo. It's either ito or ito. Again, kung tinatanong nyo, alin dun sa dalawa, dahil sa symmetry ng structure, parehas lang yung magiging maximum positive moment, whether dito ka mag-a-analyze or dito ka mag-a-analyze. Okay, sige, let's start. Um, to solve for the reaction, kailangan, dahil ito ay ano, no, indeterminate, so kung i-reviewin na rin natin kung paano mag-compute ng degree of indeterminacy. Bali, bilangin, kung beams, no, bibilangin mo lang yung mga reactions. So, meron ko dito ang dalawa, isa, 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 isa. So, 1, 2, 3, 4, 6. Tapos magma-minus tayo ng 3 kasi yung 3, yun yung um, number of equilibrium equation. Tapos, kung meron siyang internal hinge or internal roller, magma-minus ka pa ng 2, ng 1, and at this, kapag internal hinge, magma-minus ka pa ng 1. Kapag internal roller, magma-minus ka ng 2. No? Pero dahil wala naman nun, so this is simply 6 na reaction minus 3 equilibrium equation. Therefore, ito ay indeterminate to the third degree. So, ibig sabihin, kailangan natin gumamit ng mga
classical method para ma-solve. So dito siguro best is to use three-moment equation. So let's just use three-moment equation. Okay, so ang three-moment equation ay kapag meron kailangan mo ng two span, di ba, para sa three-moment equation. So, syempre may moment dito, M1, M2, tsaka M3. Okay, tapos kung mayroong load, no? So, let's say may load dyan. Yan kunwari yung load. Okay, so di ba ang formula ng three-moment equation is M1, ito yung LA, ito yung LB. M1 span A plus 2 times M2 times span A plus span B plus M3 times span B. Tapos meron tayo dito yung 6A A bar over LA. Okay, tapos plus meron tayong 6A to B bar over LB is equal to, so kapag wala namang deflection, zero na to. Okay? Pero kung may deflection, meron pa diyang 6EI, no? H1 over LA plus HB over LB, no? Pero wala namang, dito sa case na to, wala namang deflection. So ito yung gagamitin natin. So dito, ang kailangan lang din natin tandaan, siguro yung formula na lang netong 6AA bar over LA. Okay? So, kapag ang beam mo ganito lang, tapos meron tayo ditong P at a distance A sa itong kabila B. So, tas ito ay span L. Ang pinaka-formula lang dito ay PA over L, L squared minus A squared. No? Ako para mabilis ko matandaan, tandaan niyo na, no? Paalala. Paalala. No? Okay? Parang paalala. Di ba pag binasa? Okay? So, yan yung sa 6AA bar over LA. Para naman dun sa kabila, 6A to B bar over LB. Ganun lang din, yung A, papalitan lang natin ng B. PB over L. Kasi nasa kabilang side na tayo nakatingin eh. Okay? Ayan. So, basically, ito kasi pang concentrated load. Paano kung uniform load? Kung uniform load naman, we can derive from here. So actually, ito yung pinaka-generic na formula. Kapag ka uniform load, ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng isang manipis na element. So, dx, x distance from the left. Tapos ito ay L minus x. Tapos, ang magiging equivalent force nun is differential ng load, which is equal to the uniform load times dx. So, kapag ginamit mo ngayon yung paalala, so yung 6A A bar over L niya ay magiging, di ba paalala? So, dp, yung A mo, itong x. Tapos, L squared minus x squared over L. Okay, but what is dp? So, yung dp natin, pwede nating palitan ng WDX. Okay, so magiging 6A A bar over L is equal to WX L squared minus X squared. Tapos dito kalagay sa labas yung dx over L. So actually, we need to integrate this, no? Para makuha natin, no? Well, dito, kung alam mo yung concept na yan at alam mo yung paalala na formula, dito pa lang, pwede mo nang masolve. Dito pa lang, pwede mo nang masolve. Maglagay ka lang ng limits. Siyempre, yung limits mo from kung saan nag-start yung uniform load hanggang kung saan natapos. So in this case, from 0 to L. Okay? And kung may values yan, may mga constant yan, you don't need to evaluate the integral. You can just plug it directly to your calculator at makukuha mo na kagad yung 6AA bar over L. Okay, kaya kumbaga, kung alam mo tong ganitong concept, mas magiging madali yung pag-compute mo ng three-moment equation. No?
But anyway, derive ko na lang din kasi total itong W na to ay ano rin naman common, no? Pakita ko lang na ang magiging result diyan is WL cube over 4, no? So pag in-integrate ito, factor out na lang natin yung mga constant, yung W tsaka L. So may iwan lang dito ito. Tapos distribute natin to. So may L squared x minus x cubed dx. Okay, tapos integrate lang natin. So magiging W over L, ito naman ay L squared x squared over 2 minus x to the fourth over 4. Limits is from 0 to L. And di ba, isa-substitute natin yan. So tuloy ko na lang dito. So W over L times, ito ay magiging L to the fourth over 2 minus, ito ay L to the fourth over 4, tas minus 0. Kasi 0 lang naman to substitute mo dyan. So 0 na lahat. So simplify na lang natin yan. Magiging, ano na lang to 1/4 to, no? 1/4. So W over L times L to the fourth over 4. Tapos cancel yung isang L, cube ito, kaya may iwan, WL cube over 4. So ito yung 6AA bar kapag ka uniformly distributed load all throughout the span. Okay, kaya maganda kabisado na rin 'yan kung halimbawa mag-take ka ng board exam para mabilis ka na, lalong mas mabilis ka, no? So kailan lang 'to hindi applicable? Hindi yan applicable kapag yung uniform load mo nandito. Yan, ganyan. Bakit? Kasi ano ba ang underlying assumption dito? Yung uniform load throughout the span. Okay? Throughout the span. Kaya nga yung limits natin dito from 0 to L. So dito, kung i-derive mo to, dapat yung limits mo from this point lang up to this point. And again, like I said, magiging madali lang din naman yan. Basta alam mo tong concept ni paalala. Okay? Ang gagawin mo lang, i-define mo yung P na WDX. Tapos, ayan lang naman yung formula. Tapos, ilagay mo na lang sa limits kung saan nag-umpisa yung uniform load at saan natapos. Mas magiging complicated lang ng kaunti kapag ka hindi uniform yung load. Let's say triangular. So kasi mag-ratio in proportion ka pa para makuha yung W. No? Pero again, same concept, same idea. Okay, so going back here, so madali lang ito kasi W natin, yung lahat ng span is under a uniformly distributed load na W. So ibig sabihin, we can just go directly use the three-moment equation. So let's start off with these first two spans. Lagyan natin ng mga pangalan, ha? A, B, C, D, E. Unang-una, na pwede na nating sabihin na yung moment sa A at saka yung moment sa E ay 0. Dahil sila ay pin and roller support na nasa dulo. So wala silang moment do sa dulo, di ba? Ang meron lang moment dyan, itong nasa mga interior na simple support. Yung dito sa B, sa C, saka sa D. Okay? So, therefore, using the three-moment equation for this span, we will have 0, kasi yung MA ko nga ay 0, plus, tayo, 2 MB times span sa kaliwa at sa kanan ay parehas 5, plus moment sa C times 5. Tapos, meron tayo dito sa kaliwa na WL cube over 4. Di ba? Ito. Tapos, sa right side, ganun din naman. No? Ito, ganun din naman. Uniform load din yan na kompleto. So, WL cubed over 4 din. So, pwede i-times 2 na lang natin. Equal to 0. So, yan ngayon yung may first equation natin. Second equation, dito naman magagaling sa two-span na to. Okay, so ito galing no, dito sa dilaw. Yung susunod, galing sa green. So, we have here sa kaliwa, moment sa B, span 5, plus, ang gitna naman ay MC, 2MC times 5 plus 5 plus MD times 5 plus dalawa ulit na uniform load. Okay? And lastly, sa span na to. Okay? So sa span na yon we have MC times 5 plus dalawang MD, 5 plus 5, tapos ME, 0 naman yon plus dalawang WL cube over 4 equal to 0. So that will be your three equations. At ayun tatlong unknowns mo, bali MB, MC, tsaka MD. So solvable na yan using your calculator. So lagay natin dito sa baba.
So, MB, MC, tsaka MD would be equal to. So, gagamit ako ng mode equation. Three equations, three unknowns. MB yung first variable ko. 2 times 5 plus 5. Okay, tapos yung MC ko ay 5. Tapos, wala tayong MD sa first equation, so 0. Tapos, ito, dilipat natin sa kabilang side ng equation. So, negative. 2 times W is 30 kilonewton per meter times L, so 5 cube over 4. Okay? Tapos, sa second equation, MB is 5. Yung MC is 2 times 5 plus 5. Tapos, yung MD ay 5. And then, ganun ulit, no? Same lang. So, copyin ko na lang to, negative 1875. Tapos sa ilalim, sa third equation, MB is 0, MC is 5, and then MD is 2 times 5 plus 5. And then, kagaya kanina, pare-pares lang sila ng coefficient sa kabila. Yan. So therefore, this would be our moments. This is your moment sa B, this is your moment sa C, and this is your moment sa D. And these are all negative moments, no, as we all know, as we are actually should be predicting. So 53.57. Okay? Eh, kasi di ba pag meron tayong ganyan, continuous span, di ba ang itsura ng moment diagram niyan ganito? Ganyan, di ba? Moment diagram niya. Okay? So, ito nakuha natin. Ito yon. Moment sa B, moment sa C, tsaka moment sa D. Lahat yan negative. Kasi ang itsura ng beam mo dyan, ganito eh. Pag nag-deflect, ganyan. So, as you can see, dito, meron tayong negative moment, negative bending. Di ba? Negative bending kasi pag ganito eh. Okay? Tapos dito naman, meron tayong positive bending. Kasi ang itsura niya pag ganito naman. Negative bending, positive bending. Okay? So anyway, may sagot na tayo dun sa una. What is the negative bending moment at the first interior support? So basically, ito na yung sagot natin. 80.36. Okay, ito. Or ito. Pares lang yan. Tapos, yung moment natin sa middle interior, ito naman, 53.57. Yung MC. And then lastly, determine the maximum positive moment at the end span. So, pinapahanap naman yung maximum positive moment. So, bali, pinapahanap ito. Ito yung pinapahanap. Yan. So, para mahanap natin yan, mag-method of section na tayo. Pwede na natin i-isolate itong, itong left span na to. Pwede natin i-isolate yan. Isolate natin yan, ha. Tapos meron ditong MB, negative, no? 80.36. So guys, hindi nyo na kailangan ilagay yung negative sign dito ha kasi nilagay ko na siya na ganito. 'Di ba itong gantong moment will cause a negative bending. Okay? Kaya hindi mo na kailangan ilagay yung negative. Pero kung ang pagkaka-drawing mo ng moment ganito, ano bang effect nun sa beam? 'Di ba ang effect nun pag ganito? So dapat ilagay mo negative kasi you want to say na ang effect niya sa beam negative. Okay? So ito hindi mo na kailangan ilagay kasi sa drawing natin, sa inassume ko na direction niya, ang cos niya na kagad sa beam ay negative. Kaya magiging redundant lang, no? Now, we don't know yet yung reaction dito, tsaka yung reaction dito, no? So A, B. So actually ang kailangan lang natin diyan, guys, makuha yung reaction dito sa A. Kahit yun lang okay na, no? Kasi ang ina-expect natin nandito banda ito eh. Yan, yung maximum positive moment na yun.
So to solve for the reaction at A, syempre, ano lang tayo, equilibrium. Summation ng moment sa B tayo para hindi natin madama yung unknown na reaction sa B. So we have negative RA times 5 kasi clockwise, tapos plus 30 times 5 times 5 over 2 kasi counterclockwise. And then yung 80 is clockwise, so minus 80.36. That's it, all equal to 0. So therefore, the reaction at A must be 30 times 5 times 5 over 2 minus 80.36 over 5. So that gives us 58.928. So now that meron ka na reaction dito, pwedeng wag mo na ito kunin. So ang gagawin ko na lang ulit dito, magme-method of section ako. So eto, section ko siya. So hahanapin ko yung location ng maximum moment. Di ba ang location ng maximum moment is at the point of zero shear? Kapag dinrawing ko yung shear diagram dito, ganito kasi yan eh. Ganyan, di ba? Tumatapat yung maximum moment do sa point of zero shear. Okay, so ibig sabihin, para ma-locate ko kung nasaan yung maximum positive moment, hanapin ko na lang yung point of zero shear, no? So, method of section, cut mo yan, isolate mo na naman yung kaliwa. Okay? So, kung ito yung point of zero shear, then nandito yung maximum positive moment. Okay, so para mahanap natin yung location na yon, mag-summation of forces muna tayo. So, we have upward na 58.928 minus downward yung 30 times x. So, dito makukuha natin yung location ng point of zero shear. So that's 1.964 meter from the left. Ayan na. So, ibig sabihin, nandyan yung point of zero shear. Nandyan din yung maximum positive moment. So next, mag-moment na tayo. We have, assume ko counterclockwise positive. So we have negative 58.928 times x clockwise. Tapos ito naman ay counterclockwise. So 30 times x over 2. And then, ina-assume ko na counterclockwise din yung maximum positive moment. Okay, all equal to 0. So therefore, that gives us our maximum positive moment. So that gives us 57.87 or 88. So in the choices, best answer, the third B. Okay? And that's how we solve this problem.